Have a blessed day sa ating lahat. Meron naman po tayong project na gagawin for the Ranger Wild Track 2.2. So automatic yung unit natin. So nag-advise tayo kay sir kasi yung kanyang mileage is nasa 171,000 plus. So ayan, check natin yung ating mileage sa ating Ford Ranger. Ayun, so ayan, ang mileage natin is 71,955. So ayan po, automatic transmission. So yung gagawin po natin dito is yung ating change oil ETF, yung ating automatic transmission fluid. So which is yung gagamitin natin is Ford Motocrop. So ito na yung parts natin na nakaabang. So ayan, ito yung ating oil na gagamitin sa ating transmission oil, then yung ating transmission filter. So ayan, set na po yan. Once na magpalit ka ng ETF, sasali mo na lang yung yung ating transmission filter. So ito po yung ating part number sa mga sa car owners natin dyan na gusto magpalit. Ito po yung ating part number. So paki-post nyo lang po at paki-save para laman din ng iba yung ating part number. So ito yung project natin na gagawin ngayon, ay magpapalit tayo ng ating transmission filter, the same time yung ating ETF. So sa itaas, ayan, yan ito, magtatanggal tayo ng kanyang oil pan nya. Ito yung 8mm na mga head bolt. The same time magdi-drain tayo ng langis ng kanyang yung transmission, I mean. So alaka, umpisahan natin. Sa ating mga car owners o sa ating mga kalyabi, sa nagtatanong pala kung ilan ang amount ng or volume ng ating transmission fluid. So yung volume po dyan is more or less nasa 7 liters. Tapos SOP po na magbalik ka ng inyong transmission filter. So bali ito po yung ilalapat ng owner ni sir na brand sa kanyang pyesa, is yung nakasanayan is yung kanyang Motocrop. Ito po, Motocrop. So then yung ating transmission filter, so ito siya. So ganito yung itsura niya sa loob, yung kanyang filter. So disposable po siya kasi naka-assembly na. Yan, tingnan nyo. So yung ideal po ng mileage sa pagpalit ng ating ETF or transmission or same time yung ating transmission filter is nasa 40 to 60,000 sa ating mileage doon, yung ating odometer. So yan po yung ideal na pagpalit ng ating ETF, the same time ng ating transmission filter. Remember that. Put it in your mind. So ito po, inuumpisahan na natin sa pagkakalas ng ating oil pan ng transmission. So ito, may mga 8mm head bolt na marami. Tatanggalin natin yan. Yan. So tara, tatanggalin natin. So para mapadali yung trabaho natin or maluwag yung space natin na pagtanggal ng oil pan mamaya, may bracket dito sa ating selector cable. Kailangan din natin to itanggalin. May dalawang bolt na 10mm. So ang ginamit natin dyan, depende po sa nakasaya na gamitin nyo. Gumamit yan ng spanner o dire yung sakit na magkasya dyan. So tatanggalin natin to para maluwag sa pagtanggal mamaya ng ating oil pan sa ating transmission. So ayan, may bracket po dyan ng selector cable. So halika, tatanggalin natin.
Shoutout pala sa ating kasamang mekaniko. Ayan, batang-bata. Never been touched, never been kissed. Ayan. Ayan, nagtatanggal ng ating tornilyo. So, ayan po. Dalawa kami ang bumabanat at ayan po ang specialty niya. So, ayan. So ito po kung gaano karami yung kanyang bolt na 8mm. So mahigit kumulang 21 piraso. Ayan, 21. So may 18, 19. At dalawa pang natira sa taas. Hindi muna natin tinanggal kasi bakla biglang bumaba or biglang mabuhusan tayo ng kanyang ATF. So ayan po. May dalawang bolt kami na iniwan. Ayan. Oh, pwede na. So, prepare lang po kayo. Baka masansikan kayo ng kanyang TF. So, yun na. Unti-unti nga tatanggal na yung ating kasalo din. So ito siya mga kalyabi. Ayan, nakikita natin na yung kanyang supposed to be pinkish yan eh. Pink, kulay pink. Ayan, parang sunog na yung kanyang ATF. Ito siya. Dito siya galing sa ating pinagsikwatan na oil pan sa ating transmission. So ayan siya. So pinakita lang natin yung kanyang texture sa kanyang langis or ATF niya. Ayan, tingnan nyo. Parang itim na siya or yung amoy niya parang sunog na rin. So subject for replace na to yung ating ATF. So ayan. Ayan, shout out din sa ating kasamahang mekaniko. Ayan, batang-bata, hindi pa nadali. Ayan. Sikotin mo lang dahan-dahan para hindi ma-deform yung ating oil pan. So make sure na wala nag-iwan na tornilyo. Pero din dyan, pero yung purpose namin dyan na para hindi mabigla na bumaba yung ating oil pan. So pero luwagan ko din to para magkaroon ng space para maibaba o masikwat natin. Yung purpose ko natin dyan na para hindi biglaang bumaba yung ating oil pan at hindi tayo mabasa, maligo ng kanyang ETF. So dito, ayan. Sunog na iba sa buto. Kita mo, try mo na makita mo sa yung try tabuksan. Iba ko lang. Wow. Wow. Oh, iba ko lang. Karton, diba? Yung sinawag ko dito. Yung pagpalit po pala ng ating ATF transmission fluid at ng ating transmission filter, kasama po yan sa PMS. PMS stands for periodic, kasi periodic kailangan nasa tamang oras or nasa kanyang milyahe. So pinagbasihan dyan yung kanyang mileage. Bilong siya sa periodic maintenance service. Heavy PMS po kasi periodic nga.
nasa oras or may tamang panahon. Yan. Kaya nga, sabi nila, prevention is better than cure. So, iniwasan natin dyan yung wear and tear sa loob ng ating transmission o automatic transmission. Yan. Tingin na siya. Gusto yung ating... Yan. Noy, okay, kuha na tayo ng kuha. Kuha ka tayo yung... Huwag niyo mukha ko, hindi lang. Ha? Sige lang, matamatong na lang bigyan. Sige nga, matamat na siya. Sabay na rin si Kwantarong kaya, nahumok na siya. Matamat, gusto ko. Nahulog lang. Ang dua ko, so. Makita nila sa vlog ka. Mag-ilonggo ah. Bakit kaya alam nila na ilonggo ako? Siguro sa pananamit ko, no? Sa buses. Yan. Yan, dalawang palikwat. Isabay, pagsabayin natin para sabay din yung kanyang space o dalawa. Pakiyok ka sa isa. Itanggal. O, pakita ko. Tagalog, nawag mo kong Tagalogin, baka yawan ka sa akin. Yan. So, mayroon tayo dyang 21 pieces na kanyang bolt sa ating transmission or oil pan ng ating PNTF. 21 pieces. So, ayan, natanggal na. Sige. Doon, pakikapot na yan. Ayun na ta. Wala na. Ilan? Hindi na kayo may bubog. May yawa ba ito? Para makaalam sa mga kamaw kayo. Kapte yan, yung mga lugar. Wala naman tornilya ba yung iba? Ang baho nila. May sunog. Yan. Hindi kasi kuwat ko no. Udong ko. Hindi. Wala sa luya. Okay. Nalihis lang naman. Oh, sige lang na. Paano? So yan, tingnan nyo mga kalyabe. Yung ating texture ng ating asiti yan. Sunog na sunog. So kaya yun ang nangyari. Dapat mag-ingat tayo sa ating ginagawa. So, secure naman eh. Kasi yung sinabi ko kanina na naglagay tayo ng dalawang tornilyo na bolt para hindi sakasakaling malaglag. Ayan. So, yan na. Ayan. Ayan. So, ito yung ating lumang lumang filter. So, ayan, mabigat. Oh. Tingnan nyo. Ayan, sa loob niya, parang, ayan, tingnan nyo, dumi rin. So, ito yung ating bago, compare mo sa luma. Yan. Ito yung prepared natin na oil na ginamit. Yung Mercon or yung Motocraft na brand. So, ito yung ating part number. Pag-post nyo lang sa ating mga car owners dyan na gustong mag-DIY or magpalit ng kanila magpalit ng sariling ETF or transmission filter. Ito. Yan. So, sukatin natin yan mamaya. Or tugma ba? Yan. So, nagpapalit tayo ng transmission filter kasi disposable ito at hindi na siya pwedeng gamitin at hugasan kasi yan nga nakadesign na siya para sa disposable. So, tingnan nyo yung kanyang, ayan oh. Tingnan nyo yung kanyang residue or yung kanyang dumi. Tingnan nyo oh. Kulay puti yung ating bakal pero tingnan nyo kasi sa sobrang dumi din. Kailangan din natin na magpalit ng ETF natin. So, ayan, nag-advise tayo. Yung tingnan nyo. Ay, kahit punasan mo, yan, tingnan mo. So, meron po yung magnet sa ilalim ng ating oil pan. So, andun, yung purpose ng magnet, yung mga bakal-bakal ng maliliit na tipak na nanggaling sa loob ng transmission, hihigupin or mamagnetin niya. So, ayan ang purpose ng ating magnet. So, ipapakita natin yung ating magnet na nandoon sa oil pan. So, ayan. So, ito yung sinasabi ko na magnet. Yon. Ito yan, pwede natin tanggalin to na para paghugas or pag ito siya. Nung kanina, bago pa lang, hindi pa natanggal, yan, binanggit ko na sa inyo may magnet yan. So, yan, tingnan nyo yung kanyang himulmul. Yan, yan pong purpose ng, tingnan nyo ang dumi, oh. Tingnan nyo. Wear and tear, maiwasan ng pagka-wear and tear ng ating transmission. Tingnan nyo, yan. So, subject for replace na talaga siya. Din yan, oh. Yung asit, yan. ETF natin, wala na siyang parang viscosity niya, parang nasunog na yung kanyang viscosity. So, ayan, tatanggalin natin to para iwas malaglag at mabasag kasi
Importante din to sa lahat. At pagkabit niyan, make it sure na huwag kalimutan ilagay ito para makapwesto sa kanyang tamang pagpwestuhan. So ayan, magnet oh, mahirap na tanggalin. Yan. So linisan din natin to. At ayan po, yan na po ang outcome sa nalinis nating paglalapatan ng ating oil pan ng ating transmission. So ayan po. Ayan, make it sure sa pagkabit o paglapat ng ating oil pan, malinis yung surface na paglalapatan, or else na pag oily yan, magkakaroon ng leakage. So ayan po, dapat malinis po yan. Then kanina pa namin na patuyo yung kanyang gilid, so pwede na nating salpakan ng ating oil pan. At yung procedure ko po, yung kaugalian ko sa pagsalpak niyan ay gumagamit ako ng silicone. So manipis lang po, huwag masyado makapal kasi may gasket naman dito. Bali yung purpose po ng manipis na silicone is alalay lang po siya sa may portion na magaspang, baka pasukin ng ating ETF. So yun ang purpose ko na naglagay ako ng manipis na silicone. So halika, ilalagyan natin ng silicone yung ating oil pan. So nandito na yung ating oil pan, naka-ready na rin siya. Yan. So yan, malinis na malinis, walang bahid ng mancha. Yan. Ayun, isa din sa tips natin to, huwag kalimutan na ilagay yung ating magnet dito sa loob, kasi once na malagay na natin na may silicone na siya, masisira ulit at sayang din yung ating silicone na nilagay. So ito na yun, ito. So halika, lalagyan natin ng kahit manipis lang or alalay lang na silicone, na wag lang masyado makapal na hindi papasok kasi ano rin yan eh. So ito po, manipis lang siya. So ganito, manipis lang din, at hagurin natin mamaya para hindi gaano kakapal. Yan. Yung ating langis na ginamit sa ating ETF is Mercon or Motorcraft na brand, pang Ford siya mismo. So yung ayan ang prefer ko na ginagamit sa pag change oil ng ating ETF, at depende rin sa nakasanayan nyo na gamitin na langis kung saan kayo makasave o depende sa budget nyo. Ayan yung advice ko sa ating mga car owners. Ayan. Yan. Portion lang yung paglagay natin ng ating silicone para lapat na lapat dun sa kanyang ilalim na pagpwestuhan nito. So naka-ready na rin yung ating tornilyo na 21 pieces sa 8mm na oil pan. Yan, pagkatalubong na sila. So ayan, kaya huwag na natin galawin yan. So ito na po, malinis na siya. At ito na rin yung ating bagong filter na ilalapat. So dito po siya, dito po sa butas. Sa pag-install po, ganito po yung kanyang posisyon. May guide naman po dito. So yung kanyang bungad ay meron siyang o-ring dito. So dito siya sa taas natin. Ayan. Tanggalin mo muna natin to, yung baka ito. So dito po, ito yung o-ring, dito siya, at pag ganito naka-align sa kanyang posisyon. So dito siya. Ayan. So dyan, yan. Yan, tulak mo siya. Then alalay lang po. Alalay lang, baka mahulog. Kasi wala to siyang tornilyo, nakapatong lang siya dito sa ating tatlong, apat, isa, dalawa, tatlo. Kaya medyo may nakaumok sa dito. Nakapatong sa kanyang, hawak mo siya. Okay, hawak. Hindi lang.
Oh, yan. Yan. So, dito siya nakapatong. Isa, dalawa, tatlo. Yan yung lamat niya, oh. Kaya itong purpose niya, yan. Siya yan. So, ito na. Lapat na natin. So, ayan. Ayan. Alalay ko lang. Ayan. Yan. Tanggalin muna natin yung kanyang sticker. Baka maiwan pa at kapos pa ito ng clamp sa loob. So, yan. So, yan. Parehas. Ganyan siya. Then, sige, bitangan bitaw siya. Yan. Yun. So, ganun lang ka dali magkabit ng ating or mag-install ng ating filter transmission. Then, maglagay tayo ng tornilyo kabilaan. So, nandun na yung ating magnet sa loob or sa taas. So, ganyan. Para-paraan lang. Ayan. Ayan sa butas. Din ganito dito sa kabila. Ayan. Ayan. Sa ating alignment. Then, pagpantayin mo sa pantay sa paglagay ng ating tornilyo. So, yun ang purpose ko sa paglagay ng kunting kahit manipis lang, na silikon, maglagay kayo ng hindi naman yan gaano kadelikado kasi yung purpose natin dyan iwas sa tagas. Linisan natin ito mamaya yung mga kalat-kalat na ETF sa paligid. Yan. Magkukusto mamaya ng magsusunog kasi may langis sa kanyang exhaust pipe. So, ayan. Dapat sa paggawa niyan, medyo pasensya ka lang kasi maraming tornilyo. Ayan. Nice. So, halos na kompleto na yung ating bolt na 8mm, 21 pieces. So, ihipitan na natin. So, ilapat natin. Gamit yung ating socket 8mm rinse or socket. Ayan. So, dito rin sa kabila. Dito na rin. Dito rin. Ito. Para pantay yung kanyang lapat. Yan.
So, ganyan. Dito. Dito rin. Dito, taas. Kabila. Kabilaan. Ito. Ito. Gitna. Tain. So, ang gagawin natin yan, paikot na tayo. Kasi halos pantay na lahat. Oh. Paikot na tayo. Yan. Paikot. Ikot-ikot lang. Parang buhay lang yan. Ang buhay, ikot-ikot lang. Yan. Saktong higpit lang po sa ating 8mm na bolt. Kasi malambot lang naman yan eh. Dapat with feelings or pakiramdaman mo rin. Yan. Isang bisis pa, ikot natin ulit. Yan. Kung saan ka nagsimula, doon ka rin matatapos. Yan. Yes. So, ito. Yung tinanggal kong dalawang tornilyo na. So, bracket lang yan guys. Tingnan nyo kung gaano katibay yung port. Yan. Kung gaano katibay mag-assemble yung port. Yan. Bracket. Saktong higpit lang. Ayan. So, at ito ay natapos na sa higpit natin. Ang gagawin natin dito, hintayin natin hanggang sa matuyo yung ating sa silicone o na nilagay. Ayan. Patuyuin natin ng 5 or 10 to 15 minutes. Ayan. So, hintayin natin matuyo.